muling natipon upang makapakinig at mag-aral ng kanyang salita. Sa kabila ng mainit ang panahon, ay niloob ng bawat isa na tumalo. Kaya naman sa oras na ito, dapat alas 8 pa yung ating misa. Pero inagahan na po natin para yung init ay hindi natin lubhang maramdaman habang tayo nagkaraos ng misa. At ngayon nga pong araw, ang itinakda sa lugar ito upang pagsalu-saluhan natin yung pagkaing inihanda ni Amang Iskopus. Pagkaing espiritual na sadya namang makapagbibigay ng kalakasan at pag-asa sa bawat isa. Kung yung ating mga katawan ay kumakain nga ng mga literal na pagkain, at sa ating pagkain ang ginagamit nating pangnamnam ay yung ating mga bibig, at tumutuloy ito sa ating tiyan upang makaramdam ng kabusugan. Pag pagkain espiritual ang pinag-uusapan, ang ating bibig ay yung ating mga isipan, at ang tiyan naman ay ang ating mga puso. Kaya't ang bawat nating mapapakinggan na mga gintong aral na mula kay Amang Iskopus ay ating ngang lasapin, namnamin ng ating mga isipan. At ito nga ay ating isapuso at isagawa. Magagalak si Amang Iskopus kung yung ating mga napapakinggang mga aral at turo ng Panginoong Hesus ay atin ngang isinasapamuhay. Malulugod si Amang Iskopus kung yung ating mga napapakinggan na mabuting balita ay nagiging dahilan upang tayo nga ay magbunga ng sagana. Ano po ba yung ibig sabihin ng magbunga o nagbubunga ng sagana? Yan nga po ang inyong malalaman sa ating ebanghelyo sa umagang ito. Ang ating nga pong ebanghelyo sa umagang ito ay magmumula sa aklat ni Mateo. Ang kabanata ay 13, ang talata ay 1 hanggang 9, at gayon din sa talatang 18 hanggang 23. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik at ang paliwanag tungkol dito. Ang sabi, noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao, at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibulagad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig-100, may tig-6 at may tig-30 butil ang bawat buhay. Ang may pandinig ay makinig. At narito naman po ang paliwanag tungkol sa talinghaga. Tungkol sa mga hasik. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik.
Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At nilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, tig-60 at may tig-30. Ito po ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Ano nga po ba ang talinghaga? Ang talinghaga ay mga maikling kwento na may mga aral o lihim na aral na nakapaloob dito. Nung ang Panginoong Yesus ay nangangaral, kasama ang mga apostol, ay gumagamit siya ng talinghaga sa kanyang mga pangangaral upang mailihim ang karunungan mula sa langit sa mga taong may pansariling layunin, sa mga taong nagsahangad ng pansarili lamang na kapakinabangan. At ngayon, mga kapatid, tayo ay mapalad sapagkat sa wakas ng panahong ito, sa tulong ng Espiritu Santo ni Amang Iskopos, ay lubusan niya nang ipinapaunawa ang mga karunungan at aral na ito. Ang talinghaga tungkol sa mga hasik, bagamat nabasa natin kung ano ang kahulugan nito, ay butil-butilin pa rin natin, nang sa gayon ay lubusang maunawaan ng bawat isa. Ang sabi, mga kapatid, may magsasakang lumabas upang maghasik. At syempre, pag maghahasik, may dalang binhi, di po ba? Yung mga hasik o yung magsasaka na maghahasik ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. At yung binhi na kanyang daladala, na kanyang ihahasik, ay tumutukoy naman sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus. At sinasabi, yung binhi ay nahasik sa iba't ibang uri ng lupa. Actually, sa 4 na uri ng lupa. At ang 4 na uri ng lupang ito ay tumutukoy naman sa 4 na uri ng mananampalataya na may kanya-kanyang pagkatanggap o pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ang sabi, may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon at tinuka iyon. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan, mga kapatid, ay naglalarawan ng mga mananampalataya o ng mga tao na nakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito inunawa. Mahalin tulad natin sila sa mga taong napadaan lamang, napilitan lamang makinig ng salita. Kaya naman hindi nila inunawa yung kanilang pinakikinggan. Kaya naman nang dumating ang masama o yung diablo, yung sanang salita na kanilang napakinggan
ay magiging pananggalang nila laban dito. Ngunit dahil hindi nga nila inunawa, inintindi yung salita ng Diyos na kanilang napakinggan, pumasok lamang sa kabilang tenga at lumabas sa kabila at naglahong parang bula. Pagdating ng masama, dagli silang natukso. Dagli silang nalinlang at dagling nahulog sa bitag upang gawin ang mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi pa, meron namang binhi na nalaglag sa batuhan na dagling sumibol dahil manipis ang lupa roon. Ngunit nang mapabilat na sa matinding sikat ng araw, ay dagling natuyo dahil hindi nagugat. Ang mga tao o mga mananampalataya na mayahan tulad sa lupa sa batuhan ay yung mga mananampalatayang nakapakinig din ng salita. Nakinig din ng salita ng Diyos at dagli itong tinanggap ng may kagalakan. Kumbaga sinasabi pa nga nila, Amen! Purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos at nakilala ko siya. Narinig ko ang kanyang mga salita. Ngunit gaya ng mga mananampalataya na tulad sa tabi ng daan, hindi rin nila inunawa yung mga salita na kanilang napakinggan at hindi tumimo sa kanilang mga puso. Kaya naman pagdating o nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, pagdating ng mga pagsubok ay dagling natuyo at sumuko. At ang sabi pa nga ng ilan, Aba, bakit naman ganon, Ama? Kung kailan naman ako'y tumanggap sa iyo at ako'y galak na galak pa. Ngayon naman, bakit ako'y binabatpat o inuulan, binabagyo ng pagsubok? At bilang pagpapaunawa, mga kapatid, dito sa loob ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Scopus, ang laging iniaaral, laging ipinapaalaala na sadyang tayo ay magdaranas o haharap sa maraming pagsubok. Ang sabi pa nga, hirap, sakit at pagtitiis ang laging puhunan. Ngunit ang kagandahan, lagi tayong pinaghahanda sa mga pagsubok. Mga pagsubok na itinuturo sa atin na dapat ay tanggapin natin ng maluwag at ipagpasalamat sa Diyos, sapagkat sa pamamagitan nga ng pagsubok ay nalalaman natin na hindi tayo nalilimutan ng Diyos. Nalalaman natin na lagi niya tayong binibigyan ng pansin sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito na dumarating sa ating buhay. Bakit nga ba sinusubok ang isang tao? Ang sabi, para mabigyan ng aral at mabuksan ang isipan. Bakit sinusubok ang tao? Ang sabi pa nga sa unang sulat ni Apostol Pedro, Kabanata 1, talatay 6 hanggang 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Purihin ang Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid, tayo nga ay dumaranas ng mga pagsubok upang malaman ni Amang Scopus kung sadyang tapat yung ating pananampalataya sa Kanya. Halimbawa, kayo ay nananalig, palagi ang nagsisimba, ngunit yung inyong kahilingan ay hindi pa ipinagkakaloob. Matuto tayong maging matatag at
maghintay sa pagpapalang ibibigay ni Amang Scopus. Kung yung kagalingan sa ating mga karamdaman ay hindi niya kaagad ibinibigay, isipin natin na ito isang pagsubok lamang upang matiyak niya yung ating katapatan sa Kanya. May kakilala ako mga kapatid na may karamdaman. Sabihin natin nasa 10 yung kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Nang makilala niya si Amang Scopus, siyam doon sa kanyang mga nararamdaman ay pinagaling ni Amang Scopus. Inalis ni Amang Scopus. Nagtira lamang ng isa na hindi gaanong kasakit para sa kanya. At dahil doon sa isang yun, alam niyo ba mga kapatid, pinalimutan niya ang Diyos. Nalimutan niya si Amang Scopus. Nalimutan niya kung gaano kabuti si Amang Scopus na pinagaling yung kanyang siyam na karamdaman. At dahil doon, tumalikod siya. Umalis pa siya kay Ama. At dahil sa kanyang pagalis, paano pa siya mapapagaling ni Ama? Ni Amang Scopus, di po ba? Nawalan siya ng pananalig sa Diyos. Nawalan siya ng pagtitiwala sa Kanya. Samantalang yung kanyang karamdaman, halos lahat ay inalis na. Nag-iwan na lamang ng isa upang masubok kung hanggang saan siya mananatili. Gaano katagal mananatili yung kanyang pananampalataya kay Amang Scopus. At sana'y hindi tayo matulad sa taong iyon, mga kapatid. Nawa patuloy na maging matatag yung ating pananalig kay Amang Scopus at hindi dapat matitinag kahit na anong pagsubok pa ang dumating sa ating buhay. At maunawaan natin mga kapatid na ang pagdalisay sa atin sa wakas ng panahong ito o pagdalisay sa ating pananampalataya ay dito lamang gaganapin ni Amang Scopus sa loob ng kanyang ministeryo at ilaw. Sa loob ng kanyang santuaryo. Sapagkat ang santuaryo nga niya ay hukuman. Ang santuaryo niya ay paaralan. Sapagkat dito tayo nag-aaral at nakikinig ng kanyang mga salita. Ang kanyang santuaryo ay paanakan. Bakit paanakan? Dahil dito tayo, tanging dito lamang sa ministeryo at ilaw ni Amang Scopus, tayo maisisilang na muli. Bakit ba tayo kailangang isilang na muli? Ang sabi ng Panginoong Yesus, nang makausap niya si Nicodemo, na mababasa natin sa sulat ni Juan, Kabanatay 3, talatay 5 hanggang 7, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao isilang sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Kung lahat ay kailangang ipanganak na muli, paano ba tayo may panganganak o may sisilang na muli? Makababalik pa ba tayo sa sinapupunan ng ating mga ina? Hindi na. Kung yun yung sanggol na kalalabas pa lamang, kahit pagano ito kaliit, basta't nailuwal na ng kanyang ina, hindi na ito maibabalik sa sinapupunan ng kanyang ina. Tayo pa po kaya na nagsipaglakihan na, nagsipagtabaan na ang ilan. Di po ba? Tayo pa kaya ang makabalik sa sinapupunan ng ating ina? Kung gayon, paano tayo may sisilang na muli? Ang sabi sa unang sulat ni Apostol Pedro, Kabanata 1, talatay 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao o ng nanay ninyo, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, habang tayo nga ay nasa sinapupunan ng Espiritu Santo, ni Amang Scopus, unti-unti nga niya tayong tinuturuan at binibigyan ng kaalaman at karunungang
mula sa langit upang tayo nga ay isilang na may bagong pagkatao. Bagong pagkatao, ibig sabihin, yung luma mong pagkatao na may masamang pag-uugali, may masamang kaasalan, dahil ikaw ay nakarinig na ng salita ng Diyos at naunawaan ito, dapat nababago na. Dapat hindi na nananatili sa iyong pagkatao. Halimbawa, kung kayo ay dating palasigaw, palamura, sino yung mga nagmumura? Nawala na po. Nawala na. Ay, salamat naman po. Yung mga palasigaw pa rin. Wala rin po. Wala na rin. Aba, yun ang maganda. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Eh, yung mga mabilis magalit. Ayan. Dapat ngayon na nakakarinig na tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, at ito'y naunawaan natin at naiintindihan, dapat ngayon hindi na nga tayo palasigaw, hindi na tayo palamura, hindi na tayo mabilis magalit. Kumbaga dahan-dahan at mahinahon na tayo magsalita. At kung noon dati, nung hindi pa tayo nakaunawa, pag tayo ay nalalamangan, ay hindi sadyang hindi tayo papayag na hindi makabawi o hindi makaganti. Sino po ba yung ganon? Pag nalalamangan, talagang nagngingit-ngit sa kapwa na kailangan makaganti ako, kailangan makabawi ako. Wala na po yun. Dapat ngayon, na tayo nakakaunawa na, dapat hindi na. Hindi na tayo nag-iisip na gumante at ipinagpapasa Diyos na lang ang lahat. Kung tayo man ay nanalamangan, hindi na tayo gumaganti. At bagkus, ipinapanalangin na lamang natin sila. Anong panalangin? Ama, okay lang po na nalamangan ako ni ano. Kaya lang kung pwede po, kunin nyo na siya. Ano po ba? Hindi po. Dapat, kung tayo nga ay nagawa ng masama, laging ang igaganti natin ay mabuti. Kung tayo ginagawa ng masama, huwag masama yung ating ibabalik din sa kanila. Sabi nga, huwag nating hayaang madaig ng masamang nasa kanila yung mabuting nasa atin. Bagkus, yung mabuting nasa atin, ang madaig yung masamang nasa kanila. Kaya nga pag tayo nagagawa ng masama, gantihan natin ng mabuti. Nang sa gayon, sila na rin ang mapahiya sa kanilang mga sarili. Ang sabi pa nga, di ba, dun sa ating kasabihan ng mga Pilipino, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. At kung may kakayahan pa, lagyan mo na ng palaman. Purihin ng Diyos. Ano pa? Kung dati kayo ay mga marites o tolits, mga nangunguna sa pagkipagkwentuhan tungkol sa buhay ng iba. Ngayon kayo ay nakapakinig na ng salita ng Diyos at ito'y lubusan yung naunawaan, dapat hindi na. Nasa loob na ng kwarto. Ang dapat po sa ngayon, dahil tayo natututo na, ang pinag-uusapan na o ang laging laman ng ating mga kwentuhan ay yung buhay na ng Panginoong Hesukristo. Kung paano nga ba siya namuhay at kung paano nga ba natin matutularan yung kanyang mga halimbawa na iniwan sa atin. Yan na dapat ang maging laman ng bawat usapan natin at hindi na tungkol sa buhay ng iba. Sapagkat ang sabi nga, ang chismis ay sadyang nakasisira ng magandang samahan. Amen. Ano pa ang sabi? At dahil nga mga kapatid, bilang pagpapaunawa rin, na dahil nga sa ating pagbabago tungo sa kabutihan, tungo sa kabanalan, dahil sa ating pagbabago at pagpapasakop sa ministeryo at ilaw ni Amang Scopus, ay sadya na maaaring tayo ay hatulan at hamaki. At sadyang maaaring makarinig tayo ng masasakit na pananalita mula sa mga tao, lalo na't hindi pa sila
lubos na nakauunawa. Sadyang maaari tayong makaranas ng paghatol at paghamak ng sanlibutan dahil sa ating pagbabago upang maging kaibigan ng Diyos. Ano po bang mas masarap? Kaibigan ng Diyos o kaaway ng Diyos? Kaibigan. Kaibigan ng Diyos. Siyempre po. At kapag nga tayo ay kaibigan ng Diyos, tayo naman ay nagiging kaaway ng sanlibutan. Ngunit ang sabi nga, mas mainam na tayo ay magdusa sa paggawa ng mabuti kung ito man ay loobin ng Diyos, kaysa tayo ay magdusa dahil sa paggawa ng masama. Amen. At pag tayo, mga kapatid, ay naisilang na sa tubig at sa Espiritu, yung mga kinamulatan nating aral, kinamulatang aral na mula lamang sa tao, ay dapat isang tabi na. Igalang, ngunit isang tabi na. Mga minanang turo tulad ng pagpuprosisyon, pagnunobena, pagpuflores de Mayo, at kung ano-ano pa na mula lamang sa turo ng tao. Sapagkat sinasabi na hindi kailanman maisisilang sa tubig at sa Espiritu ang mga nananatili sa turo at aral ng tao. Ano po ba yung aral at turo ng tao? Ito yung mga minanang turo na mula lamang sa tao. At ito nga, ang ibang katawagan ay kasinungalingan. At ang nabubuhay sa kasinungalingan ay nagkakasala. Ang sabi nga sa sulat sa mga taga-Roma, Kabanatay 14, talatay 23, last sentence, kasalanan ang anumang gawa na hindi naayon sa pananalig o pananampalataya. Sapagkat kanino ba nagmula ang ating pananalig o pananampalataya? Kay Jesus, sa Panginoong Jesus. Kaya naman upang tayo hindi magkasala, dapat kung ano yung aral, kung ano yung kanyang turo, yun dapat na ating sinusunod at isinasagawa. Purihin ang Diyos. Ano pa ang sabi? Ang sabi, may binhing nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ano po ba yung dawagan? Ito yung isang lugar o lupa na kung saan matitinik na damo o mga dawag ang tumutubo at nabubuhay. Ang dawag sa espiritual na kahulugan, ito yung mga kayamanan ng sanlibutan. Salapi at kayamanan na lubhang kinalalasingan ng mga tao. At pag tayo ay nalasing sa mga iyan, tiyak, malilimutan natin ang Diyos na siyang nagbibigay ng tunay na kayamanan. Kayamanang hindi naglalaho, hindi tinatanga o mananakaw ninuman. Ang mga binhing nalaglag sa dawagan ay tumutukoy sa mga tao o mga mananampalataya na nakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit naging abala sa mga makasanlibutang bagay. Mga taong nakasumpong na sa Diyos, ngunit mas binibigyang importansya yung mga material na bagay na tinatanga at nabubulok. Masama po bang maghangad na yumaman? Sino yung gustong yumaman? Ba, yung mga nagtataas ayaw yung yumaman? Yung mga hindi nagtaas ayaw yung yumaman? Ayaw? Sa totoo lang mga kapatid, sadya, maraming gustong yumaman. Halos lahat maraming gustong yumaman. Kaya nga nagsisikap Magsikap. ang bawat isa, hindi po ba? Upang makaramdam ng kaginhawaan sa buhay. Kaya hindi masama ang manghangad na yumaman. Lalo na kung ito naman ay pinagsisikapan na makamit sa mabuting pamamaraan. At lalo na kung itong kayamanan ito ay gagamitin para sa ikabubuti ng ating kapwa. Para sa
para sa ating kapwa, para sa ating pagmamalasakit sa kanila. Ngunit ito yung ating tandaan, mga kapatid, na maaari nga nating hangarin ang kayamanan. Ngunit huwag nating lilimutan na laging bibigyan lagi natin ng kahalagahan, ng importansya, kumbaga sa priority, pinaka-priority, yung mga gawain na tungkol sa Diyos. At kung ano yung ikalulugod niya. Yun dapat yung ating laging priority sa ating buhay. Sapagkat pag inuuna natin ang Diyos, pag inuuna natin siya mga Scopus, natitiyak ko na hindi niya tayo pababayaan. Amen. Kaya't kung tayo ay may matapat at sadyang matibay na pananalig sa Diyos, dapat hindi tayo nangangamba o mababalisa kung saan tayo kukuha ng ating makakain, saan tayo kukuha ng mainom, ng idadamit, ng ipambabayad sa Meralco, sa tubig, at kung ano-ano pang mga bayarin. Sapagkat alam niya mga Scopus kung ano ang ating pangailangan. At yun nga ay pagkakaloob niya sa atin. Isipin nyo na lang mga kapatid, yung mga ibon, yung mga maya na palipat-lipat ay hindi pinababayaan niya mga Scopus. Tayo pa po kaya na mga tao na itinuturing niyang mga anak ang kanyang pabayaan? Hindi. Kaya tayo laging manalig kay Amang Scopus. At alam niya na sadyang habang tayo ay nasa daigdig pang ito, ay kailangan natin ng mga material na bagay. Kailangan natin ng pera upang patuloy na mabuhay. Ngunit ito nga rin ang aking ipinapaunawa at ipinapaalala. Ang pera kailanganin lamang natin at huwag nating iibigin. Sapagkat ang sabi nga, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ugat ng lahat ng kasalanan. Kaya naman upang tayo hindi magkasala, yung salapi, yung pera, kailanganin lamang natin. Huwag nating ibigin. Kailanganin lamang natin upang magamit para sa ating kapwa at para din sa pagtataguyod ng ministeryo at ilaw ni Amang Scopus. Purihin ang Diyos. Amen. Ano pa ang sabi? Ang sabi, may binhing na hasik sa mabuti o matabang lupa at ito ay nagbunga ng masagana. Yung binhi na nahasik sa matabang lupa, ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya na nakapakinig ng salita ng Diyos. Inunawa ito. Tinanggap, isinapuso, at isinapamuhay. Masasabing ang mga mananampalatayang ito ay nagbunga ng masagana dahil makikita sa kanila yung mabubuting gawa. Yun po yung sinasabi o tinatawag na masaganang pamumunga. Mabubuting gawa. Makikita sa mga mananampalatayang ito na sadyang sinusunod nila kung ano ang utos ng Diyos. Isinasapamuhay kung ano ang aral at turo ng Panginoong Hesukristo. Makikita sa mga mananampalatayang ito na sinasabing namunga ng sagana, makikita sa kanilang pamumuhay yung pagsunod, yung pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Kaya sana maging tulad tayo nung matabang lupa na nang mahasikan ng bini ay nakapamunga ng masagana. Ang sabi ko kanina, yung 4 na uri ng lupa na nahasikan ng binhi ay tumutukoy sa 4 na uri ng mananampalataya na may iba't ibang pagkatanggap at pagkaunawa sa salita ng Diyos na kanilang napakinggan. At sadya sa 4 na ito ay isa lamang ang magkakamit ng kaligtasan. Isa lamang ang magtatango ng gantimpala, yung buhay na walang hanggan na ibibigay ni Amang Scopus.
At alin yun? Yun nga po ay yung mga mananampalataya na inihahalin tulad sa matabang lupa na namunga ng masagana. Na yung mga napakinggan nilang mabubuting salita ay kanilang isinapamuhay at ipinakita sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. At kung kaligtasan at gantimpala ang makakamit ng mga mananampalatayang tulad sa matabang lupa, ano naman ang makakamit ng iba pang mananampalataya? Kaparusahan at kapahamakan ang kakampin ng mga mananampalatayang tulad sa tabi ng daan, tulad sa batuhan, at tulad sa dawagan. Kaya nga mga kapatid, palagian nating pagsikapan na tayo nga ay matulad sa matabang lupa. Na yung nahasik na binhi o yung narinig nating mga salita ng Diyos ay atin niyang tunay na inuunawa, tunay na isinasapuso at ibinabahagi natin sa iba. Ang ating pananampalataya ay kailangang maipakita natin sa ating mabubuting gawa. Mabubuting gawa na naayon sa aral at turo ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang sabi nga, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Kung kayo'y nananampalataya, ngunit hindi nyo sinasamahan ng gawa, nawawalan iyon ng saysay. Kailangan laging may pagsunod. At may pakita natin yung ating pananampalataya sa ating ngang mabubuting gawa. Ang sabi sa aklat ni Santiago, Kabanatay 1, talatay 21 hanggang 22 ay ganito. Kaya't talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Purihin ang Diyos. So, alin yung makapagliligtas? Yung pakikinig at pagsasagawa ng ating mga napakinggan. Hindi pwedeng nakikinig nga, ngunit hindi naman ito isinasagawa. At sa wakas ng panahon ito, upang madali nating maisagawa yung mga aral at turo ng Panginoong Hesus, ay narito ang batas panglinis na ibinigay ni Amang Iskoptus. Ito ang buod ng pagkapamuhay ng Panginoong Hesukristo. At upang hindi tayo mahirapan, mas madali nating masunod ang batas panglinis, isakatauhan natin yung 7 espiritu na handog ng Diyos sa tao. Ang unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, at pananampalataya. At para sa lalo nating ikahihirang, para sa ikahihirang sa atin ng Diyos ni Amang Iskoptus, tawagin na natin siya sa kanyang bagong pangalan, Iskoptus, na sa atin nga ay nagpapatawag na ng Ama. Amang Iskoptus, 3 hanggang 7 ulit. Ito na nga ang ating pananampalataya kay Amang Iskoptus. Purihin ang Diyos. Sa talinghaga ng mga asik, mga kapatid, makikita natin dito na ang Diyos na si Amang Iskoptus ay sadyang hindi nagtatangi. Hindi niya pinipili kung sino yung paghahasikan o pagbibigyan ng kanyang salita. At hindi niya rin pinipilit na makinig at tumanggap ang bawat isa. Malaya ang lahat. Ang sabi nga, makinig ang may nais makinig, sumunod ang may nais sumunod, manampalataya ang may nais manampalataya. Malaya ang lahat. Kaya naman binigyan niya
ng kalayaan ang tao upang magpasya sa kanyang sarili. Ngunit ang sabi nga, kayo'y malaya, subalit ang kalayaan ay huwag niyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama. Bagkus mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos. Kaya kung sino ang sadyang makikinig, sino ang sadyang magpapakabanal at magsisikap na makasunod sa aral at turo ng Panginoong Hesus, na ngayon nga ay pinapaalaala at ipinapaunawa niya mga Skopkus, at kung sino ang magbubunga ng sagana, kung sino yung may pakikita yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ang siyang magkakamit ng kaligtasan at ng gantimpalang buhay na walang hanggan, katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. Purihin ng Diyos. Ito po ang mabuting balita na pinagsalusaluhan natin sa umagang ito. Nawa sa ating mga napakinggan, tayo ay may mga natutunan. At nang sa gayon, itong mga napakinggang ito ay ating may sa pamuhay at makita sa atin yung pananagana o lubusang pananagana. Makita sa atin yung mabubuting gawa dahil sa ating pananampalatayang tinanggap kay Amang Skopkus. Purihin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat.